Magandang araw mga bata! Ako si Ate Kim mula sa Quezon National High School, isang work immersion student dito sa Quezon Provincial Library. Narito ako ngayon para maghatid sa inyo ng kwentong pambata. Mga bata, alam niyo ba ang sore eyes? Sino dito sa inyo ang nakaranas na nito? Nangyari na ba sa inyo ang tuksuin at pandirihan ng mga kaklase ninyo nang dahil sa sore eyes? Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa bata na nagkaroon ng sore eyes at kung paano at ano ang mga dapat gawin kung magkaroon nito. Handa na ba kayong makinig? Samahan natin ang bidang si Trisha sa isang paglalakbay na paniguradong puno ng aral at sorpresa. Simulan na natin ang kwentong pinamagatang Nako, ang pula ng mata ko na isinulat ni Luis Pigat Maitan at iginuhit naman ni Jason Moss. Dit, 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 dit. Tinatamad na inabot ni Trisha ang alarm clock. Pinindot para patigilin ang tunog na nakakairita sa tenga. Sa isip-isip niya, 6:00 na. Oras na para gumising at maghanda para sa eskwela. Trisha! Trisha! Abay bangon na anak! Gising ng nanay niya. Tatanghaliin ka, sabad pa ng lola. Sa kusina, naririnig ni Trisha ang kumakaskas na sanshi ng kawali. Naaamoy na rin niya ang pritong daing at sinangag. Naririnig rin niya ang pagtitimpla ng kape ng mga matatanda. Sa banyo, panay na ang buhos ng tubig ni Kuya Patrick. Mas maaga itong nagigising kay Trisha. Kahit inaantok pa, pinilit ni Trisha ang mga mata. Pero teka, bakit isang mata lang niya ang dumilat? Naiwan yung kabila. Biglang napabalikwas si Trisha. Pinilit idilat ang isa pa. Ayaw! Magkadikit ang talukap at pilik mata niya. Napaano? Nanay! Nagmamadaling sumugod sa kwarto ni Trisha si Nanay Tessie. Bakit Trisha? Anong nangyari? Nanay, ayaw dumilat ng isang mata ko. Tingnan mo nakapikit. Naiiyak na sabi ni Trisha. Tinignang mabuti ni Nanay Tessie ang namamagang mata. Naku, anak, matindi ang pangmuta ng mata mo, kaya nagkadikit ang mga pilik mata. Sore eyes yata, nanlambot si Trisha sa narinig. Paano ngayon siya papasok sa eskwela? Baka pauwiin lang siya ng teacher niya. Naalala niyang bigla si Boyet, ang kaklase niyang nagka-sore eyes at kung paanong ayaw nilang lapitan ito sa takot na mahawa. At saka, paano kung tuksohin siya? Naku, may sore eyes si Trisha. Bilasa ang mata. Anunsyo ng Kuya Patrick niya sa buong bahay. Baka tayo mahawa. Natapon ang iniinom na kape ng mga matatanda na kasalo ng tatay niya sa mesa. Agad pumunta kay Trisha sina Lola Ada, Lolo Bayani at Tatay Bong. Kanya-kanya silang bigay ng payo. Sore eyes ba kamo? Hilamusan ng ihi para mawala ang pamamaga. Payo ni Lolo Bayani. Mas mainam kung papatakan ng gatas ng ina ang mata. Payo naman ni Lola Ada. Huwag kayong makikipagtitigan kay Trisha, baka kayo mahawa. Gayo naman ang sabi ni Tatay Bong. Napasimangot si Trisha sa narinig. Parang maiiyak. Kayo talaga, niloloko niyo pa si Trisha. Natatawang sagot ni Nanay Tessie. Lolo, baka pumanghi ang mata ng apo niyo kapag hinilamusan ng ihi. Lola, wag niyo nang ihati sa gatas ng mga sanggol ang mata ni Trisha. At ikaw, Bong, binibiro mo pa ang bunso mo. Huwag kang mag-alala, anak, at papatakin natin ng gamot ang mata mo. Gagaling din yan, konting tiis muna, sabi ni Tatay Bong na ngayon ay seryoso na. Namroblema si Trisha kung paano papasok sa eskwela. Parang nakikita na niya ang mga eksena sa eskwela. Bubuskahin siya ng lahat. Lalayuan na parang hindi siya naligo. Kaya niya ba yun? Parang kailan lang siya ang nangungunang mambuska sa kaklasing dinapuan ng sore eyes. Wala palang pera sa sore eyes.
Sa harap ng salamin, nag-isip ng mga paraan si Trisha para itago ang kanyang namumulang mata. Ilulugay ko itong buko sa gawing kaliwa, pati ang mahaba kong bangs para matakpan ang kaliwang mata ko. Itong kanang mata naman ay hindi namumula. Ay, hindi bagay. Para akong mangkukulam. Lagyan ko kaya ng benda ang isang mata ko, kunwari ay nasugatan. Para akong pirata. Ano kaya kung magsuot ako ng magandang sombrero? Yung malapad para matakpan ang noo ko. Hindi pwede, tiyak na magtataka ang mga kaklase ko. Ano kaya ang magandang remedyo? Oh, anak, ingatan mo ang shades mo Bili ng kanyang ina. Suyang-suya si Trisha habang pasakay ng school bus. Halatang halata tuloy na may sore eyes siya. Sino ang maniniwalang nasisilaw lang siya sa araw? Kasalukuyang umaambon? Randy Santiago, pwedeng patabi. Buskapa ng Kuya Patrick. Sa eskwela, pinayagan si Trisha na kumuha ng eksamin ng kanyang teacher. Pagkatapos ay pinayuhan siyang magpahinga na lamang sa bahay hanggang sa gumaling. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig niyang pinag-uusapan siya ng mga estudyante doon. Mustahan tayo, may sore eyes ang batang yan, kaya naka-shades. Oo naman, ang sabi ko nga, ang batang naka-shades, asahan mo't bilasa ang mata. Ikinuwento niya kay Nanay Tessie ang naging reaksyon ng mga kaklase niya. Nagsilayuan ang mga ito nang malamang may sore eyes siya. Alam mo kasi, Trisha, madaling makahawa ang sore eyes. Lahat ng bagay na hahawakan mo ay pwedeng pagsimulan, sabi ni Nanay Tessie. Ano po yun, Nay? Kunwari, nakusot mo ang mata mo nang hindi sinasadya. Kumapit na sa kamay mo ang mikrobyo. Kung naipahid mo ito sa tuwalya, titira doon ang mikrobyo. Kung aksidenteng nahawakan nila ang tuwalyang yon at pagkatapos ay nakusot nila ang kanilang mata, tiyak na hawa sila. Ay, ganun po ba? Ibig sabihin may nahawakan ako na madumi? Oo, kaya dapat mag-ingat ka sa mga bagay na hahawakan mo. Kapag may sore eyes, ang dapat ay lagi kang maghuhugas ng kamay. Mahawakan mo man o hindi, ang mata mo, hindi mo maikakalat sa iba ang mikrobyo. Mahahawaan po ba ang kaliwang mata ko ng kanang mata ko? Pangungulit pa ni Trisha. Depende kung ikukusot mo sa kabilang mata ang daliring ipinangsalat mo sa matang may sore eyes. Ay, oo nga po pala. Maghuhugas po ako ng kamay palagi para isang mata ko lang ang may sore eyes. Ang hirap kasi ng may sore eyes, Nanay. Parang may buhangin sa loob. Maya-maya, pumasok si Kuya Patrick sa kwarto ni Trisha. May kailangan siya sa kanyang nanay. Nang makita nito ang namumulang mata ni Trisha, agad itong nagpanik. Ay, Trisha, may sore eyes ka nga pala. Huwag mo akong titigan. Ayaw akong magka-sore eyes. Hiyaw ni Patrick at nagmamadaling tumakbo. Naku kuya, mali ka. Hindi nakakahawa ang sore eyes kapag tititigan. Halika dito. Ikwekwento ko sa iyo yung kwento ni nanay sa akin. Basta't lagi kang maghuhugas ng kamay, hindi ka magkaka-sore eyes. Paliwanag ni Trisha. Nang hapong yon, dala ni tatay ang gamot, pamatak sa mata. Inalog-alog muna niya ang maliit na botelya. Tapos ay hinatak niya pataas ang talukap ng mata ni Trisha upang mailagay na ang gamot. Tingin sa itaas, 1, 2 patak. Lumabong saglit ang paningin ni Trisha. Tapos marahan niyang pinaglaro sa lawa ng mata ang likidong ipinatak. Iniiwasang matapon ito. Tapos ay dahan-dahan niyang ikinurap ang mga mata. Okay ba ang pakiramdam mo, anak? Opo, malamig pala yan sa mata at mahapdi ng konti. Siguro po ganito ang ipinapatak sa mata ng artista para maiyak sa TV. Sagot ni Trisha. Hindi lamang minsan kundi maraming beses ka pa naming papatakan ng gamot sa mata hanggang mawala ang pamumula. Paalala ng kanyang tatay. Kinabukasan nang magising si Trisha, agad niyang pinakiramdaman
ang kanyang mata. Baka maiwang nakapikit ulit yung isa. Pero sabay nang dumilat ang mga ito. At nang tingnan niya ito sa salamin, napansin niyang parang nabawasan na ang pamumula nito. Nagulat si Trisha nang biglang pumasok ang kanyang lolo't lola sa kwarto niya. Apo, may dala akong gatas ng ina. Hiningi ko sa ating kapitbahay na si Aling Ason, nakakapanganak lang. Pamatak sa mata, bungad ni Lola Ada. Ako naman, Apo, may nakolekta na akong ihi ni Patrick para mapahid sa iyong mata. Sunod naman ni Lolo Bayani. Salamat po, Lolo Lola, pero hindi ko na po kailangan ang mga iyan. May ipinatok na pong gamot si tatay. Gagaling na po ako. At saka nga pala, naghugas na ba kayo ng inyong kamay? Nagkatinginan sina Lola Bayani at Lola Ada. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Sa pagtatapos ng ating kwento, huwag nating kakalimutan na mahalaga ang kalinisan at pag-alaga ng sarili upang manatiling malusog. Mahalaga na maging responsable tulad ng pag-iingat para di makahawa sa iba. At sa huli, lagi nating tatandaan ang pagrespeto at pakikipagkapwa sa mga nakapaligid. Gaya ng pag-unawa sa pagkakaroon ng sore eyes ay huwag natin silang lokohin. Muli ako si Ate Kim, sana'y nag-enjoy kayo at may natutunan sa ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Paalam!